Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, matindi to. Nasyak ang Senado. Nako, paktay na, BP Sara pinakita na wala nga ng kawala. Nako, Hontiveros PBBM Lisa. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. May isi-share naman po tayong isang balita na kung saan, ako, magugulat kayo dito mga kababayan. Eto. Eto po yung balita mula po sa Manila Times 2 hours ago mga kababayan. Ang sabi po, Marcos birthday gift, government shoulders bills in level 3 public hospitals mga kababayan. Nako. May pa-birthday po si President Bongbong Marcos Jr. Nako naman. Eto. Patients currently in level 3 public hospitals nationwide no longer need to pay for their bills. Nako, President Ferdinand Marcos Jr. announced Friday saying the government will shoulder their expenses as a present to them on his birthday. Nako, napakagandang pakinggan mga kababayan. Pero teka lang di ba itong mga birthday gift mga kababayan, yan po ay ginagawa lamang ng mga ipolitiko at politiko? Di ba mga kababayan, naisip nyo ba bigla, no? Ako kasi naisip ko bigla si Senator Reza Hontiveros. Pag sinasabi po ang birthday gift, naiisip ko lagi si Senator Reza Hontiveros, wherein birthday gift din yun yung sa PhilHealth anomaly. Di ba? Alam nyo mga kababayan, no? Okay naman sana itong ginawa ni President Bongbong Marcos Jr. Ang problema lang, bakit pa kailangan sabihing birthday gift? Hindi naman sa kanya ang perang yan. Bakit? Personal bang pera niya ang ibibigay doon sa mga para ibayad ng mga pasyente? Di ba hindi naman? It is people's money. Mga kababayan, makikita niyo po ang pagkakaiba, no? Ni dating Pangulong Duterte at ni PBBM. Ano po yung pagkakaiba? Si PRRD ayaw niya pong nababanggit ang pangalan niya sa mga protekto. Ayaw niya pong inilalagay yung pangalan niya dyan sa mga tarpaulin na yan. No? Pero dito mga kababayan, no? Tutulong na nga lang, sasabihin pang pa-birthday. Anong ibig sabihin yan? Baka isipin ng taong bayan, pera ni President Bongbong Marcos Jr., no? Yung kanyang ibibigay sa mga pasyente dyan para sa ibayad sa mga bilis nila, di ba? Mali po siguro. Hindi ko lang alam mga kababayan, hindi naman tayo abogado, pero in my own perspective mga kababayan, parang mali talaga, di ba? Na sasabihin mong sige, pa-birthday ko na lang to sa inyo, ako na magbabayad ng ninyo dyan, ng bills ninyo, di ba? Kasi ang iisipin ng tao, or even hindi siya pasyente doon, iisipin po. Kasi ako, yun agad yung naisip ko Uy, baka personal na pera ito ni President Bongbong Marcos Jr. na kanyang ibibigay, no? Para ibayad dyan sa mga ospital na yan. Hindi naman pala. Napag-alaman natin na mula naman pala ito sa ating gobyerno. Sa ating mga tax. Dapat sinabi niya, okay, people's money na ang mag-shoulder dyan sa mga
bills ninyo, no? Sa level 3 public hospitals. Oh. Di mas maganda pang pakinggan, mga kababayan, para kasing dito sa caption na ito ng Manila Times na pa-birthday, parang parang inangkin niya na po ang sabi nga sa komento, parang inangkin naman ni President Bongbong Marcos Jr. ang Pilipinas at ginawang kumpanya at siya po ang owner, CEO kung baga. Yun naman talaga dapat, pero mga kababayan, it's not their money, no? Sila lang po ang nagmamanage ng money natin. Hindi nga natin alam kung nami-mismanage ba or or nagagamit sa tamang paraan, di ba? Ano yun, sa palagay niyo mga kababayan, maganda bang pakinggan itong sinasabi na ito? Kasi nung nabasa ko mga kababayan, ang pumasok lang sa isip ko ay si Risa Hontiveros, yung ginawa niya doon sa PhilHealth Anomaly, di ba? Mga birthday gifts din yun eh. Oh. Ano sa palagay niyo po, i-comment na lang po sa baba kung natutuwa po kayo dito sa... Siyempre natutuwa tayo mga kababayan dahil hindi na po magbabayad yung mga pasyente sa level 3 public hospitals, mga karibin natin. Yun nga lang na kasi ginagamit nila as pamumulitika ito eh. Di ba? Itong pa-birthday kung baga. Oh, di ba? Well, anyway, ano man pong inyong opinion, i-comment na lang po sa baba. At eto na nga, mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat, hindi lahat ng tao ay kaya ninyong pagtripan sa Senado. Matapos sa riging matapang na pagsagot ni Vice President Sara Duterte Carpio sa mga di umano'y pamumulitika sa kanya ng Liberal Party Senator na walang iba kundi si Risa Hontiveros, kinumpirma mismo ng veteran lawyer at former Presidential Communications Head na Senator Trixie Cruz Angeles na tila aminin man daw sa hindi ng nasabing senadora na napahiya siya nang harap-harapan ni Vice President Sara. Ito ang naging reaksyon ng former Palace Secretary matapos mag-trending ang Senate Committee on Finance patungkol sa pagdinig sa OVP sa kanyang 2025 budget. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sa naging pagdinig sa Senado ay tila pinapalabas daw kasi ng mainstream media na slayer daw si Hontiveros at ipinamukha daw sa Vice President kung gaano kawalang kwentang ilang mga projects ng Office of the Vice President. Ngunit ayon mismo kay Atty. Trixie Cruz Angeles, hindi ito ang buong katotohanan sa mainit na face-off ng senadora at laban sa Vice Presidente. Ayon sa veteran lawyer, tanggapin man daw or hindi ng Liberal Party Senador, ay tila ipinamukha sa kanya ni Vice President Sara kung anong klaseng tao ang nagbibidabidahan daw sa Senado. Ang pagsisiwalat ng katotohanan ni Vice President Sara sa tuloy na kulay at ugali ni Hontiveros ang isiwalat mismo ng former mayor ng Davao City na kahit tinulungan ng Davaoenyo si Hontiveros para manalo sa kanyang senatorial ambitions ng 2026 national. So yan mga kababayan, nagulat pong lahat dyan na ako mismo ngayon ko lang nalaman na humingi pala ng tulong itong si Senator Risa Hontiveros kaya noon the Vice President ngayon noon na Mayor Inday Sara Duterte na ikampanya siya sa Visayas at Mindanao. Nako, grabe no. Tapos ngayon kung para iba talaga pong nagagawa ng politika mga kababayan. Pwedeng di ba, mabuti ka ngayon. Mabuting pakikisama mo ngayon. Pagdating ng panahon, iba na naman yung timpla mo, di ba? Election ay tila ito pa daw ang walang utang na loob dahil pagkatapos niya makuha ang kanyang minimiting posisyon, una nitong binakbakan ng presidente-elect noong 2016 na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isiniwalat mismo ni Vice President Sara kung paano nagmakaawa sa mga Davaoenyo voters ang senadora para lamang makuha ang kanyang pinaka-inaasam-asam na posisyon sa Senado. Huwag daw nilang gawing tanga si Vice President Sara Duterte Carpio dahil ito'y abogada at alam niya ang karakas ng mga senador
senador. Alam din niya kung paano siya ginigisa ng mga ito at pagmumukaing masama sa harap ng publiko. Kaya't kung mamarapatin daw ng mga tao at panonoorin muli ang nasabing video, may pinagmumula na naging sagot ni Vice President Sara sa senadora dahil hindi daw tangas yung Vice Presidente at alam nilang puputaktihin ng samot-saring kontrobersya ang Office of the Vice President patungkol sa budget nito na ginawa noon ni Risa Hontiveros. Sa katunayan, nagbigay ng 13 rason kung bakit nanalo si Vice President Sara sa nasabing face-off nila ng senadora at ito'y ayon mismo sa controversial at viral Facebook post ni Thinking Minds at ayon pa sa kanilang official post. From Thinking Minds, 13 reason why Sara won Hontiveros loss. Supporters of Hontiveros say that Sara couldn't answer a simple question, but that's where they are wrong. Sara refused to play along with their trap and instead answered the question on her own terms. It's foolish to allow oneself to be checkmate, but Hontiveros couldn't checkmate Sara. She made an unexpected move. Hontiveros publicly stated that they had to bring down the Dutertes because they are a threat. After experiencing Hontiveros betrayal, So totoo yan mga kabayan, lumabas po yan no, at na-share din po natin yung post na yan ni Senator Risa Hontiveros wherein sinasabi niya nga po na ang mga Duterte ay threat, no? Hindi natin alam, no? Gaya ka nung sabi ko nung sa nakaraang vlog, hindi natin alam kung saan ba talaga threat ang mga Duterte. Sa taong bayan ba? O sa kanila lang na gustong pumosisyon sa mataas na posisyon ng ating bansa, no? At sinasabi nga natin na pinupolitika nila itong budget ni BP Sara at yun lang naman talagang totoo, pero idinidinay po nila. Idinidinay po nila nga hindi sila namumulitika. Pero before po sila hearing, yan na po ang sinabi ni Hontiveros na threat ang mga Duterte. Nako, sino pa ang maniniwala sa inyo, Senator Risa Hontiveros, kung bistado na kayo sa mata ng taong bayan? firsthand, and Sara was well aware that Hontiveros' goal was to set her up. They tried to trap her with the leading question to embarrass and weaken her brand. Reasons why Sara won. First, Hontiveros made Sara look tough and strong. Number 2, Sara showed that she cannot bullied by powerful people. Number 3, Sara demonstrated her intelligence by not allowing Honte to checkmate her. Number 4, Sara disrupted Hontiveros' carefully crafted game plan from a very first move. Number 5, she secured the budget she requested. The senators finding nothing wrong with her proposal. Number 6, Sara exposed Hontiveros to purpose to destroy the Dutertes. Number 7, she revealed the house and manipulated nature of Hontiveros. For those unfamiliar, Hontiveros lost twice in 2016 and repeatedly begged Sara for help. Sara helped her, but when Hontiveros won, the first thing she did was attack Duterte. Number 8, Sara highlighted Hontiveros' hypocrisy. Number 9, the issue of the 1 billion pesos illegal PhilHealth bonus, which Hontiveros was associated with has a Yan na nga po mga kabayan, yung sinasabi natin kaninang bonus, no? Pa-birthday ni Senator Risa Hontiveros sa mga opisyal ng PhilHealth. Wherein, nangyayari din na naman po ngayon, no? I mean, yung sinabi kanina ni President Bongbong Marcos Jr. na pa-birthday, kanya raw pa-birthday sa mga hospital, no? Para kasing medyo parehas po, no, ang kanilang ginagawa. Ito kasi sana ma-audit din rin yan mga kababayan, no? Sana ma-audit din ng COA yung ipamimigay ni PBBM, no? Kasi unfair naman po kung bigay lang kayo ng bigay tapos di ba hindi ma-audit, pera po ng taong bayan yan. Hindi po basta bigay ng bigay, kailangan with purpose, no? May purpose nga naman para mabayaran yung mga bills, pero mga kababayan, meron na po tayong PhilHealth, di ba? Mayroon na po tayong PhilHealth na nagko-cover dyan, tapos may malasakit center pa. O tapos mamimigay pa ng pa-birthday. Well, anyway, hindi naman yan ang problema talaga ng Pinoy ngayon, ng Pilipinas.
No? Gaya nga ng sinasabi ko kanina mga kababayan, yung problema po, yung problema pong sinasabi ko kanina is yung patungkol nung mga nakaraang vlog, di ba? Sinabi ko yung mga bakuna, di ba? Tapos bakuna sa kabataan, bakuna sa rabies, no? At saka yung mga maintenance ng mga senior citizen, hindi po nabibigyan ng atensyon. Ito tuloy, si PBBM dito po sa mga ospital. Sana ito na lang yung i-request ng mga ospital, no? Na magkaroon sila ng sapat na bakuna para sa lahat. Resurface. Number 10, Hontiveros antics solid failed and the resignation and a position of anger towards the Bongbong Marcos administration. Number 11, Hontiveros actions help Project Sara as an abused underdog. Number 12, Sara is now seen as a strong leader who is defiant and will fight back. Number 13, Hontiveros is now seen as a new Trillanes. So thank you, Hontiveros, for everything you've done. We wouldn't be where we are now without you. And sa yung official post na ito ni Thinking Money, talaga namang obvious naman daw na tila maraming mainstream media ang palalabasing nagmukhang tanga si Vice President Sara sa sabing diskusyon pagdating sa pagkakaroon ng deliberation ng kanyang Office of the Vice President 2025 budget, kung saan ay nakipagbakbakan ito kay Hontiveros. Ngunit ang hindi daw alam ng taong bayan, mas pinakita lang ni Vice President Sara na kaya niyang lumaban sa mga pambubuli sa kanya ng Senado at di mo na pinagmumukhang masama ang kanyang pamilya. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila. So yan mga kababayan, no, may resulta na po. Yung sabi yung ng COA, 'di ba? Malinis po yung pangalan ni BP Sara. Walang anomalya diyan sa DepEd mga kababayan. At ito nga in connection pa rin kay BP Sara mga kababayan, si Senator Joel Villanueva po ay umalma doon po sa ginawang pagkat ng budget ni BP Sara, no? Ng mga crooks. Kasi halos 1/4 na lang yata yung natira. Almost kalahati po yung kinuha nila eh. Diba? Kumbaga I think it's more than 70%, diba? Mga kababayan, eto po si Senator Joel Villanueva ay umalma nga. Ang iniisip ko po ngayon mga kababayan, kasi diba, pag-aaralan din yan ng Senado, diba? Bubusisiin din nila yung mga budget na yan. Pwede pa kayang mabago yung budget ni BP Sara kung magre-request, no? Ang Senado na taasan. Kasi sabi ni Senator Joel Villanueva, napakaliit na lang po nito. Marami rin ginagawa ang Vice Presidente, no? Marami rin po siyang tinutulungan. Pero bakit ganito? Yan lang po yung kanilang inapprove na or na propose na budget, no? Ano sa palagay niyo mga kababayan, may chance pa kaya na tumaas yung budget ng ating Vice President pagdating dito sa Senado? Kasi tapos na po dito sa sa Kongreso. At tinapyasan nga po nila ng napakalaki, no? Sobra sa kalahati mga kababayan, kaya konti na lang po ang natira kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, sana naman po madagdagan ito ng Senado or ma-revise pa ito ng Senado kasi mga talaga dito sa Kongreso mga alam nyo na yan mga kababayan, medyo hindi talaga maganda yung pakikitungo nila kay Vice President Sara Duterte kasi nga po nandyan po yung kanilang ama ng Kongreso, wherein kumbaga mortal na kaaway na. Ano sa palagay ninyo? I-comment na lang po sa baba mga kababayan kung posible ba na makapag-react pa ang mga senador dito sa budget ni BP Sara. Yan mga karibin natin. Ano naman po ang inyong opinion? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po sa video nito. Alright? Maraming salamat po.